Magandang gabi mga kabataan ng Pilipinas at mga bayani nating OFWs. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan at ngayon tayo'y tatalakayin natin ang isang Senate moment na nagpasabog sa social media. Huwag mong idamay ang pangalan ko, sabi ni Senadora Pia Cayetano kay Senador Ping Lacson. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit galit na galit si Pia? At bakit dapat nating alamin ito bilang responsableng butante? Stay tuned ha, dahil dito ito ay hindi lang chismis, ito ay tungkol sa karakter, competence at katotohanan sa politika. Like and subscribe na para hindi ka maiwan sa update. May 13, 2026 Senate session, si Senador Ping Lacson sa kanyang privilege speech or interpellation. Inakusahan na raw ginamit ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang sasakyan ni Pia Cayetano para pumasok sa Senado ng palihim dahil daw sa ICC warrant, drama at leadership shift. Pero ang totoo, maling-mali ang source ni Lacson. Nag-apologize na siya publicly. Pero bago pa man mag-sorry, nasira na ang pangalan ni Pia. Kaya naman, with fire in her eyes, sabi niya, huwag mong idamay ang pangalan ko. Mga kababayan, imagine niyo isang babaeng senador na matagal nang nagtatrabaho ng tahimik para sa bayan. Biglang drinag sa isang political chatter. Witty nga parang si Lacson, sanay sa action movies, nung police pa siya. Pero dito, plot twist wrong vehicle. Alamin natin sino si Pia. Lawyer, ekonomista, triathlete, ina, at champion of women's and children's health. Youngest woman elected to the Senate in Philippine history. Principal sponsor ng reproductive health law. Expanded breastfeeding act. Sin-tax reform na nagpupondo sa health programs. Foster Care Act at marami pa. Expanded Senior Citizens Act. Tinanggal ang VAT sa gamot para sa mga matatanda. Mandatory immunization. Environmental awareness. Create law para sa investments at jobs. Habang ang iba busy sa drama, si Pia busy sa batas na nagbabago ng buhay. Para naman sa mga kabataan, mas murang gamot, better education, women's rights. Para naman po sa mga OFWs, mas malakas na ekonomiya na makakauwi kayo with dignity. Pia is action, not just talk. Pinay in action talaga mga kaibigan. Ngayon, katulad ng kanyang active lifestyle mga kabataan, invest sa sarili nyo. Check out trending wireless earbuds sa Shopee, perfect for listening to podcasts like this habang nag-jog or nasa abroad. Or Zalora naman, summer tube tops para fresh ang look ninyo. Ngayon, kay Ping Lacson, matagal ng senador, dating PNP chief, kilala sa anti-corruption image, pero let's be intellectual and critical. The Ser Corbito murder case, accuses mastermind, nag-exile, later dismissed pero maraming tanong. Kuratong Balileng rub out allegations from martial law era, resignations at biglang vanish moments like sa Yolanda Rehab. Sa incident na ito, bakit kailangang idamay si Pia? Parang desperate move para discredit ang Cayetanos sa gitna ng Senate power shift. Is this leadership or just political sabotage? Bilang critical thinker, tanungin natin, sino ba talaga ang may blood on hands sa history versus sino ang nagpasa ng batas para sa suso ng bata at kalusugan ng ina? Si Lacson mga kaibigan, action hero daw. Pero dito, parang wrong intel sa mission. Collateral damage, pangalan ni Pia. Compare natin mga kaibigan. Pia, consistent yan on health, consistent sa mga batas sa health, edukasyon, ekonomiya, environment. Si Lacson, controversies that keep coming back. Para sa inyo mga kabataan, future nyo ito. Gusto nyo ba ng politiko na nagdradrama o yung nagdi-deliver? Para naman sa mga OFWs, gusto nyo bang matatag na bansa na may maayos na healthcare at jobs kaya hindi na kayo kailangan abroad forever? Fact check everything. Huwag magpabola sa social media spins. Truth is suppressed, but with you, we fight. Para sa inyo na nasa abroad, power banks and portable chargers sa Lazada.
reliable tech para di malowbat sa updates. Motorcycle riders, air fresheners and riding essentials para safe at fresh ang biyahe. Home essentials like storage, organizers sa Shopee para organize ang life nyo kahit busy. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Comment down below Team Pia or may tanong kayo, share sa OFW groups. Si Pia mga kaibigan, hindi lang nagsasalita Gumagawa din yan mga kaibigan. Pero bago tayo magtapos, huwag muna tayo magmadali mga kababayan kasi yung ganitong klaseng Senate drama ay hindi lang simpleng away ng dalawang senador. Ito ay refleksyon ng klase ng politika na gusto nating itayo para sa susunod na henerasyon. Okay, especially para sa inyo mga kabataan na mag-vote soon at mga OFWs na nagpapadala ng pera pero ang tunay na nais ay maayos na bayan pabalik. Si Senadora Pia Cayetano mga kaibigan, consistent performer yan. Principal sponsor ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Law, RA 10354. Nagbigay ng access sa tamang impormasyon at healthcare para sa mga ina at pamilya. Expanded Breastfeeding Promotion Act, sin tax reform na nagpupondo sa universal healthcare, create law para sa mas maraming investment sa trabaho, Foster Care Act at maraming child protection laws. Siya ang unang babae na namuno ng Blue Ribbon Committee, ang powerful oversight committee. Results-oriented, not drama-oriented. Bilang ekonomista at lawyer, iniisip niya ang long-term, sustainable development, innovation at futures thinking. Para na sa mga kabataan, mas magandang edukasyon, sports development, at gender equality. Para sa mga OFWs, mas malakas na ekonomiya na may maayos na healthcare kaya hindi na kailangang magtiis abroad forever. Samantala, si Senador Ping Lacson, matagal nang nasa politika, may action man image. Pero tanungin natin ng critical at intellectually, bakit paulit-ulit na lumalabas ang mga old controversies katulad ng Dacer Corbito case kung saan siya ay na-accuse bagamat cleared na siya later. Bakit kailangan pang idamay ang pangalan ni Pia sa isang maling impormasyon tungkol sa sasakyan? This incident shows a pattern of desperation sa political chatro. Instead of focusing on legislation, sa halip na mag-propose ng solusyon sa inflation, job creation, OFW welfare, busy sa interpellations na may collateral damage. Wrong ride, wrong intel. Classic case of shoot first, apologize later. Kaya naman sumabog si Pia kasi ang pangalan niya, matagal nang pinaghirapan, ay hindi basta-basta ang idadamay sa chismis. Mga kabataan, comment down below sa tingin ninyo, ano ang mas importante sa isang senador? Yung may maraming batas na nakakatulong sa tao o yung may matinding dating sa media? Mga OFW brothers and sisters sa Saudi, Dubai, Hong Kong, Singapore, ano ba ang mas kailangan ninyo? Politikong nagdadrama o politikong nagdi-deliver ng batas para sa mas mabuting buhay? Type Pia, Deliver, or Lacson Drama sa comment section. At habang pinag-iisipan nyo yan, alagaan din ang sarili nyo para sa mga active youth at triathlete spirit ni Pia. Trending wireless earbuds at noise-canceling headphones sa Shopee, perfect para pakinggan ang Senate hearings o podcast habang nag-workout o nasa biyahe. Sa Laura Fashion Finds, lightweight summer tube tops, breathable activewear at stylish accessories. Kasi kahit busy sa politics o abroad, dapat fresh pa rin ang dating. Para sa mga rider, premium motorcycle air fresheners, rain covers at riding gloves, safe at comfortable ang biyahe. Compact vacuum cleaners, multi-layer storage organizers, at portable power banks, may fast charging. Lifesavers para sa mga OFWs na nag-a-adjust sa maliit na space, abroad o sa kondo ng pamilya dito. Mga
kababayan ha, trending ngayon at abot kaya, check the links in description. Kapag bumili kayo through our affiliate, nakakatulong din kayo sa channel para ipagpatuloy ang ganitong informative content. Huwag tayong maging tamad sa butante ha. Research, verify, then decide. Si Pia ay patunay na kaya ng isang babae na maging matalino, matapang at epektibo ng sabay. Yung pagkagalit niya kay Lacson ay hindi lang personal ha. Ito ay depensa sa katotohanan at sa tamang proseso sa Senado. Sa huli ang tanong, gusto ba natin ng politika na puno ng maling akusasyon o politika na puno ng tunay na pagbabago? Mga kababayan ha, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Maraming salamat at mabuhay po kayo.